Ano ba ang dapat na gagawin ng isang newly hired AO2? Una-una, alam mo na ang magiging function mo kasi at the time na nag-apply ka, dapat nakapost na sa division memorandum yung duties and responsibilities mo if ever na ikaw ang ma-hire as an AO2. Also, it helps the applicants to meditate if qualified ba siya to the job, and it also helps the applicant na magkaroon ng overview sa mga workloads. So right after you sign your appointment in the division office, dapat nakuha mo yung deployment order mo. Diyan mo makikita if saan ka naka-assign na school and sino yung principal mo. Then, you are possibly advised to give the deployment order to your principal. But since isa sa function mo sa school is administrative, it covers the personnelling, HR duties, as well as the records management. Ibig sabihin, after mo na ibigay yung deployment order mo sa principal, ikaw pa rin ang may task to file your own deployment order to your own folder para sa 201 filing. Ano yung 201 filing? It is usually a set of folders for each school personnel that holds all their personal file and reference to their appointment. Halimbawa, ikaw as an AO2, meron kang sariling folder na na-file doon lahat ng documents mo related to your position. Like updated personal data sheet, dapat notarize yun with updated picture. Kasama din doon yung CS Form 212 o yung work experience sheet. Meron din dapat position description form, updated SALN na dapat notarize din, and authenticated copy of unexpired PRC ID if meron ka. Pero dapat may authenticated civil service certificate ka na naka-file din kasi kapag holder ka ng ID sa government, kailangan talaga yon. Ito yung isang advice ko. When starting your admin officer 2 journey, una-una, know talaga yung key areas mo or key resolve areas. Kasi nakadepende dito kung gaano ka ka-busy at para rin matulungan ka, ano yung mga work na dapat i-prioritize mo. Yung key areas mo, makikita dapat sa ITCRF mo. Ang ITCRF mo naman, ito yung ipafile mo at the end of a 1-year period ng work mo. Why is it so important na dapat reflected sa ITCRF? Kasi kapag nagtatrabaho ka na wala sa ITCRF mo ang trabaho mo, ay thank you na lang. Voluntary service yun. Kumbaga, walang points doon sa ITCRF and you are not paid by the government to do that task. Ang akin lang naman, sayang yung energy mo at time mo sa isang trabaho na hindi mo naman magagamit sa iyong career advancement. I mean, if you're seeking a promotion in the government service in administrative field. Marami kasi work sa school. You can utilize effectively yung time mo if alam mo ang dapat mo i-prioritize sa trabaho. At ilang points yun sa ITCRF mo. Do I advise you to say no if the work na ibibigay sa iyo is hindi na-cover ng KRAs mo? Yes, because you're robbing yourself of the time and energy na sana ibibigay mo sa family mo, sa self-growth mo, at sa mga importanteng bagay pa ng buhay mo. But I also do advise everyone to not entirely or 100% reject. Gamitin nyo lang yung power of perception nyo. Iba-iba kasi tayo ng sitwasyon. Kaya nakasalalay sa inyo kung mag-no kayo or mag-yes kayo. Meron nag-comment na, if AO2 sa elementary, sa'yo lahat? Yes po, tama. Nasa iyo na talaga ang lahat. Except sa mga central schools at pinili na mga schools, sana all pinipili, katulad ko, meron po akong disbursing officer. So yung financial management na KRA ko is may helper na po ako. I am thankful po talaga. Pero for 1 year, akin din po lahat. So, paano ba magagamit yung power of perception? Halimbawa sa akin, isa sa task ko bilang isang admin officer 2 is to keep our Facebook page updated of all conducted school activities. Hindi ito pasok sa KRA ko kasi usually ito ay under sa ICT coordinator. But I agreed to the task na ako yung gagawa kasi it's one way to develop yung isang skill na gusto ko, that is social media management. Also, since mahilig ako gumawa ng templates, hindi ko lang po basta pinopost yung mga pictures. Hanggat kaya ko po, I design the pics with eye-catching graphics. Hindi na po ito kailangan, but ginagawa ko po ito kasi gusto ko siya. Gusto ko mag-grow at i-develop yung mga skills ko. And secondary reason po is yung ICT coordinator kasi namin may sakit. So to help him is also helping myself. Yan yung perception ko. Kayo dyan mga ka.ed, meron ba kayong mga advices sa mga incoming AOs natin? Drop your advices in the comments below. Let us spread lessons, let us inspire one another, and let us teach one another. Yun lang muna, sana nakatulong. Bye!